May sakit na OFW, nakauwi na sa kanyang pamilya sa lungsod ng Kidapawan. Pailaw sa lungsod, hudyat ng pagsisimula ng Pasko sa Gensan. At Tacurong City Mayor Lechoncito, ibinida ang kanyang mga nagawa at programa sa mga bata sa State of the Children's Address. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayon, Disyembre 9, taon 2024. May sakit na OFW, nakauwi na sa kanyang pamilya sa lungsod ng Kidapawan. Narito ang ulat. Magdidiwang ng Pasko kasama ng kanyang pamilya ang Overseas Filipino Worker o OFW na si Flor de Liza Beldia na naninirahan sa poblasyon lungsod ng Kidapawan. Dumating ito sa Francisco Bangoy International Airport sa lungsod ng Davao kahapon, ika-1 at 45 minuto ng madaling araw. Ito ay matapos magtulungan ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang Public OFW Desk Office o PODO ng lungsod upang mapauwi si Flor de Liza mula sa bansang Qatar. Mahigit sa 3 taon na nagtatrabaho si Flor de Liza sa nasabing bansa nang magkasakit ito na kinakailangan na magamot. Kasama na sumalubong kay Flor de Liza ang anak nito, si Acting City Podo Rosario Astudillo at representante mula sa OWA 11. Malaki naman ang pasasalamat ng pamilya Beldia kay City Mayor Atty. Jose Paulo M. Evangelista at sa lahat ng tumulong para makauwi ang kanilang kaanak. Si Flor de Liza ang pangatlong OFW na natulungan ng Podo at lokal na pamahalaan ng Kidapawan na makauwi sa bansa ngayong taon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Soxergen Headliners. Pailaw sa lungsod, hudyat ng pagsisimula ng Pasko sa Gensan. Narito ang ulat. Opisyal ng sinimula ng pagdiriwang ng Pasko noong Sabado, ika-6 ng Disyembre taong kasalukuyan sa temang Ligaya at Galak sa Pasko sa pamamagitan ng makulay na lighting ceremony. Namangha ang mga general sa maliwanag ng dekorasyon sa gusali ng lokal na pamahalaan at Plaza General Santos. Tampok ang mga palamuting hugis regalo at candy. Sinundan ito ng isang magarbong fireworks display na nagbigay kasiyahan sa mga dumalo. Sa mensahe ni Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao, ipinaalala niya ang tunay na diwa ng Paskong pag-ibig, pagkakaisa at pag-asa bilang gabay sa patuloy na pag-unlad at kapayapaan ng lungsod. Kasama sa seremonya ang asawa ng alkalde na si ABC President Alberto Pacquiao, kanilang mga anak, mga kasapi ng ika-20 sangguniang panglungsod, mga department head, division chief, executive assistant, at empleyado ng lokal na pamahalaan. Opisyal na magbubukas ang Paskuhan sa darating na Miyerkules, ika-11 ng Disyembre, kung saan inaasahang dadagsa ang mga residente sa iba't ibang aktibidad na inihanda ng lokal na pamahalaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito, ibinida ang kanyang mga nagawa at programa sa mga bata sa State of the Children's Address. Narito ang ulat. Alinsunod sa pagdiriwang ng National Children's Month,
ang Local Chief Executive ng lungsod ng Tacurong, Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ay nagati ng kanyang State of the Children's Address noong ika-7 ng Disyembre taong kasalukuyan sa City Sports and Cultural Center. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Mayor Lechoncito ang mga programa at inisyatiba na ipinatupad sa ilalim ng kanyang pamumuno upang matugunan ang mga mabibigat na issue at hamon na kinakaharap ng mga bata at kababaihan sa lungsod ngayon. Bilang isang medical na doktor, sa pamamagitan ng propesyon at isang pampublikong tagapaglingkod, nangako si Mayor Lechoncito na patuloy na tumutok sa mga critical na issue tulad ng pagbubuntis ng kabataan, kalusugan ng ina, at pangunahing pangangalaga sa kalusugan ng mga hamon na nangangailangan ng agarang atensyon hindi lamang sa lungsod ng Tacurong, kundi sa buong bansa. Bilang advocate para sa sports at grassroots development, ipinagmalaki ni Mayor Lechoncito ang paglalahad ng mga accomplishments at achievements ng mga atleta ng Tacurong sa palarong pambansa at ng katatapos na Batang Pinoy. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng suporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng sport sa mga kabataan ng lungsod. Siya rin ang nagdeklara at nagpresenta ng karagdagang pondo para sa sports development na nagkakahalaga ng 1 milyong piso na personal niyang in-outsource mula sa Philippine Sports Commission sa pamumuno ni Chairman Richard Bashman. Ayon sa alkalde, na lahat ng pagsisikap na ito ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng kanyang administrasyon ay para sa pagpapaunlad ng mga kabataan at pagpapalakas ng mga Tacurong Nones. Hinimok ni Mayor Lechoncito ang mga pamilya, komunidad, paaralan, ahensya ng gobyerno at mga tulad ng organisasyon na magkaisa sa pagpapagaan at interbensyon sa pagwawakas ng kaharasan para sa kababaihan at mga bata. Panghuli, nagpahayag ng malaking pasasalamat si Mayor Lechoncito sa lahat ng katuwang na ahensya para sa tagumpay ng kampanyang ito at sa pagpapalakas ng kanyang mga programa, hakbangin at advokasya para sa kapakanan ng mga bata, kabataan at mamamayan ng lungsod. Ang 32nd National Children's Month celebration ay nakasentro sa temang Break the Prevalence, Edge the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuo ang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.